Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog here. So, eto na nga. Nakikita nyo na ang mga kaganapan ng mga kasinungalingan at mga pangdarambong at mga pang-alipusta at mga pang-aabusong nagaganap sa gobyernong Bangag. Itong mga pang-aabuso na to ay titigil lamang kapag kayo ay nagsalita na. At number 1 ng pang-aabuso at kataksilan ay ang halalan. Yan ang number 1 talaga. Hanggat hindi pa rin nasusolusyonan ang totoong mga nanalo, pang-aabuso yan at pagnanakaw sa demokrasya ng bawat Pilipino. So, dapat hindi pa rin kayo tumitigil sa pagsigaw ng manual counting kay George Garcia. Paulit-ulit kong sinasabi, dapat huwag kayong manahimik kahit abutin pa ng 2 taon at 2 taon at 1 araw bago mag 3 taon. Before mag 3 years. Before maghalalan ng 2028, kailangan nyo pa rin isigaw na kailangan niyang mag-manual counting. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, paulit-ulit lang kayong lolokohin ng gobyernong Bangag at ng gobyerno ng mga magnanakaw ng boto ng bayan. So you have to keep making noise and telling them, especially Garcia George, na mag-manual counting. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, mauulit-uli ang pantadaya sa inyo sa 2028. Trust me. It's gonna repeat again itself. So, you have to make noise and do something about the manual counting. Dahil obvious na obvious ngayon naglalabasan yung mga dahilan at totoong reason kung bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga salot sa bayan. At meron pa akong isang ichichika sa inyo. Alam nyo ba kung bakit marami pa rin kaalyado si Tambaloslos Tambanakaw sa Kongreso? Kasi dinaya nila yung mga kalaban nila. Ito pang isang nakakatawa, yung Duterte Youth Party List ay hindi nila they didn't proclaim it. Pero yung isang babae na tumakbong congresswoman sa isang place sa District 3 ay pinayagan siya. Pero mayor siya ng District 2. So, I don't understand why you can actually run from a different district na pinayagan ni Garciang tungang-tungang, samantalang yung kalaban ni Romualdez Tambaloslos magnanakaw ay dinisqualify nila dahil hindi daw nakaregister dun sa district na yon. So, pag kasi Tambaloslos, papakinggan ni Garcia at i-disqualify agad yung kalaban niya. Kung ang questionable ay yung distrito daw. Pero pag iba at kaalyado ni Tambaloslos, pwedeng tumakbo. 'Di ba? So, dyan pa lang makikita nyo talaga yung pagkabayas at pagkasiraulo nitong Garcia na to. Basta para sa alyado ng Bangag administration, kahit mali, kahit illegal, kahit hindi naman dapat, ay ginagawa niya. Pero kapag yun namang lumalabag sa batas, at lalo na yung mga kaalyado ni Bangag, gagawin niya pa rin. Pero kapag kakaalyado na ni PRRD o kaya yung tingin nilang kakalabanin sila, is hindi nila pauupuin. Yan ang galawang Bangag. Yan ang galawang manduruga at hindi marunong lumaban ng patas. Kaya kung ako sa inyo, dapat wag niyong payagan na makalusot lang yung si Garcia na yan. Dapat siyang managot. At kung ma-impeach siya, dapat siyang managot sa ginawa niya. Kasi krimen yan. Accountability, transparency, bagsak siya. Nagnakaw siya ng boto ng taong bayan at hindi lamang ng mga senators, kundi pati mga congressman. Kaya huwag kayong pumayag na ganun-ganun lang. You gotta do something about it. I'm sick and tired of the government in the Philippines. Nakakaumay din. Nakakasawa din na paulit-ulit na ganyan na nangyayari sa bansang Pilipinas. And you guys are just allowing it.
You gotta do something about it. It's sickening. It's tiring. Ang kawawa kayo ding mga Pilipino. So you gotta do something about it.